Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Hi everyone! So today gagawa tayo ng Graham bars. We'll be making 3 flavors. Yun ay ang ube at saka almond and nata de coco. So, may konting hint ng almond flavor and then nata de coco yung ilalagay natin. And then, another one would be yung ating Oreo or cookies and cream flavor. Okay, so simulan na natin. Ang ginawa ko, chinil ko muna yung aking mixing bowl. So, mas maganda talaga gagamitin nyo guys, stainless na mixing bowl para pwede nyo i-chill sa freezer. Okay, bago nyo gamitin, kailangan malamig siya. Ito yung ways na lagi kong ginagawa na subok ko na para mas maging fluffy yung ating mixture na gagawin. And then of course, yung ating mga all-purpose cream ay chilled. Chilled ito overnight. Hindi ito sa freezer guys, kundi sa chiller lang. At pati yung ating condensed milk ay chini-chill ko rin. So, kailangan lahat kasi yan malamig para maging fluffy yung ating ice cream na ipapalaman sa ating Graham bars. Okay, so ito na yung ating mixing bowl. Malamig to, galing sa freezer. Tsaka dapat yung whisk, chini-chill nyo rin. Kailangan natin gumamit dito ng mixer. Or kahit hand mixer, basta yung gagamitin nyo yung whisk. Yung balloon type yung, yung kanyang attachment. Dali lang siyang i-prepare. Matagal lang siya bago mo makakain kasi kailangan mong i-freezer muna. So, ganito ang itsura ng chilled. Galing muna natin to. Buo siya. Okay? 4 na ganyan. Para maganda ang kalalabasan. At hindi matubig. So, hindi po pwede yung pagkabili nyo, gagawin nyo na kagad. Hindi siya maganda ang kalalabasan. Pag hindi ganyan, kulang pa. Ref nyo yung inyong mixing bowl kasama yung all-purpose cream. Ayan. Ayan, that's it. That's what I like. Mix na natin. Yung ating condensed milk. So, hindi ito uubusin kasi masyadong matamis. Mga 3/4 lang. So, maglalagay na tayo. Konti-konti. Para hindi bumagsak yung fluffiness ng ating all-purpose cream. Magdo-double agad yung size mo. Okay, pwede na yan. Pagka Nestle kasi, hindi siya ganun kataas. Pero pag Alaska yung ginamit nyo, mas mataas dito. Yan, ganyan siya ka-thick. Kita nyo yan. It should not be watery. Kung habang nagpe-prepare pa kayo ng iba nyo ingredients, i-freeze nyo muna o i-ref nyo para hindi madaling matunaw. Okay. So, since I'm going to make 3 flavors, so maglalagay lang ako dito sa bawat isa. Di-divide ko lang to sa 3. Okay, so yung first one, paglalagay ako ng ube. Ube halaya. Kayo na yung bahalang tumansya. Pero ako, usually, mga 1/4 cup, pwede na. Depende kasi sa inyo, kasi ako gumagawa ako ng 3 flavors. This is ube halaya. Lalagyan natin.
Pwede rin wala. Kung gusto nyong ube flavoring lang, pwede din naman yun. Pero mas masarap pag may ube halaya eh. And then, maglalagay lang tayo ng konting ube flavoring. This is around 1 teaspoon. And then, mix lang natin. Kasi ayaw natin yung sobrang violet. Gusto ko yung may touch of violet lang. So, depende na sa inyo talaga. Makikita nyo yan sa ilalim. May mga bits nung ube halaya. So, habang gagawin ko yung iba, i-chill ko lang to sa ref. Okay? Para hindi siya madaling matunaw. Pero actually, hindi naman talaga siya madaling matunaw. Pero, ayoko kasi ng mawala yung pagka-fluffy niya. And then, make sure, lalasahan nyo lagi yung inyong ginawa. Okay? Para alam nyo kung, ay, ang tamis. O, ay, ang kulang. Walang masyadong lasa. Harap na ube. Lagay muna natin sa ref. Second flavor natin would be yung cookies and cream. So, ang ginagamit ko talaga pag gumagawa ako ng cookies and cream ay strawberry na Oreo. So, dinurog ko lang yan. Pupukpukin nyo lang. Kasi masarap yung may mga bits pa. This one, 2 pack lang yung gagamitin ko. Kasi konti lang naman yan. Now, depende na sa inyo kung anong klaseng cookies and cream or anong klaseng flavor ng Oreo ang gagamitin nyo. Kung pangbenta guys, sa mga baking store, may nabibiling crushed Oreo na. Meron din nabibiling mas mura kaysa sa Oreo. Kaya ako gumamit ng strawberry flavor kasi mas may kakaibang sarap ang strawberry kaysa dun sa normal na vanilla. Tikman natin. Always make sure to taste it. Lumalabas yung flavor nung strawberry. Which is what I really like kasi kakaiba. And then this one, ito yung variety ko ng almond and nata de coco. Ano guys, kasi ang sarap na kumakain ka ng ganito na may nata. And this one is almond flavor. Na mahilig ako dito. Even sa mga binibake ko, naglalagay ako ng almond flavor. So, konti lang guys. Hindi dapat ito mapadami. Oops. Kasi, matapang ang almond flavor. Just mix it. Tapos, yung nata de coco, mamaya nyo ilalagay. Kasi, hindi siya pwedeng i-mix dito para pantay-pantay or well-distributed yung nata. So, ito yung gagamitin ko dito. Nata de coco. So, and then, I'll taste it kung sakto na yung ating almond flavor. Yan! Oh my gosh. Favorite ko talaga yung almond. Huwag nyo lang susobrahan. Kasi, patapang yan. Patak-patak lang. So, gagamit ako ng tray. Baking tray. Binasa ko lang siya. Lagyan nyo, kasi para madali nyong matanggal. Kaya mahirapan. Meron lang akong konting milk dito. Diyan ko isasawsaw yung Graham. Bago natin iayos. Kasi, para hindi magbibitak-bitak yung Graham at saka malambot siya. And then, pag pinreaser, itigas na ulit. So, ito yung ating Graham. So, dip ko lang sa konting milk. Ayan. Mabilis lang guys. Hindi siya kailangan. Kasi mabilis lumambot yan. Ayan.
And then, kunin na natin yung isang flavor. So, this is a different flavor. This one is another flavor. And this one is another flavor. Mag-start tayo dun sa una nating nilagay sa ref, yung ating ube. Okay. So, ayan, no? Kita mo, hindi siya watery. Okay. Para hindi didikit sa kabilang side, naglagay lang ako ng foil. Next, ito na yung ating cookies and cream na strawberry ang flavor. Ang sarap nito, guys. Tikim ako ng tikim. Maganda na tong dessert sa Christmas. Hindi ko na, guys, binabasa yung ibabaw na graham. So, ganito lang ginagawa ko kasi tatlo yung flavor na ginagawa natin. But if you're doing just one flavor, nako, okay lang na magkadikit-dikit. Yun. Or this is like more of like a vanilla flavor. Okay. Yan. So talagang bawat layer nung ano para merong nata. Kaya hindi mo siya pwedeng i-mix. Kawawa yung walang nata. Kung gusto nyong damihan pa, no problem. Gusto ko kasi sa gitna lang. Para hindi siya mahirap hiwain. Talaga ng nata. Okay. So, we're done. Lalagyan na natin to sa freezer. Overnight lang natin. Or i-check natin kapag matigas na. Kasi usually pag ice cream, overnight talaga eh. Okay, so after overnight sa ating freezer, so ito na yung ating graham bar. Para matanggal natin yung nasa ilalim.